Welcome or welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin ngayon, ano ang lessons sa buhay na to na kailangan mo matutunan? Yan. So we have 3 groups. Group number 1, group number 2, and group number 3. Yeah, so this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. And thank you everyone for helping me grow my channel. Maraming salamat po sa panonood ng mga videos dito sa YouTube channel ko. And if gusto mo na personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Oy, thank you so mga nagsusend ng super thanks. Nag-drop sa money. Thank you so much. Thank you sa mga nagdo-donate sa akin. Thank you din sa nag-follow ng other social media accounts ko. Super na-appreciate ko kayo. Thank you din sa bagong members ng Lalisa Superstar. Hopefully makapost din ako ng video today. Ang goal ko is makapost ng maraming videos everyday. Okay. Ay, reels din. Siyempre kakanta din ako. Papagiti ko lang kayo So, sa Facebook page ko, reels na dun yung music so, sa mga hindi makatulog at gusto ng pampatulog, pwede mo panoorin yung reels ko. Pagiti lang kita. So, we can start the reading na. Nakulit lang talaga akong tarot reader. Yan. And let me know if nag-resonate sa reading. Diba? Sa bawat like mo, comment mo, nakikita ko na ibang mga subscribers or mga tao dito sa YouTube para makareach ako ng madaming audience. So, kung isip mo, paano mo ako matutulungan? Sa pag-comment, pag-like ng mga videos ko, pag-share ng videos ko, super nakakatulong sa akin yan. Thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. I'll see you on your reading. Namaste! Welcome to your reading group 1. So, back tayo sa topic. Anong big lesson ang dapat mo matutunan? So, napili mo Ace of Coins. Yeah, so ang lesson mo, may connect sa pera or may connect sa oras? Oras at pera? Sige, pag-usapan natin. Possible marami nagpunta dito sa group number 1, magiging entrepreneur. Angel guys and spirit guides, tulungan mo ako channel a message for group number 1. Sana clear yung message. So, ang topic kasi natin dito, big lesson. So, lesson na to, pwedeng matututunan mo to sa journey mo sa life. Bakit big lesson sa'yo? Possibility nito, kailangan mo matutunan to kasi part to ng journey mo. Talaga. So, pwede ko sabihin marami dito, may connect sa money, pera. So, tingnan natin. Kuha tayong cards para dito. So, spirit team, ano masasabi mo sa big lesson ni group number 1? So, kuha tayo dito ng card dito sa kabilang side, and then mag-add tayo sa kabila. And sorry sa background noise, may kulog. May thunder. May thunder. Grabe. 5 of coins. Grabe 5 of coins nasa ilalim. Tingnan natin. 4 na card. Ang first card, Page of Swords. Ano si Page of Swords? May sa rebelde. Not necessary. Si Page of Swords kasi, curiosity. Curious, parang gusto mo malaman, gusto mo maintindihan. Tingnan natin yung kabilang card. 4 of Swords. Yung kabila. Tingnan natin. 6 of Cups. And Strength card. Magagandang card mo. So, a major arcana card sa'yo. Strength, lakas. Courage, tapang. Physical strength, emotional strength. Mga bagay na kailangan mo maintindihan. So, sagutin natin tanong. Page of Swords. Meron mangyari sa life mong kaiinisan mo pagdating sa pera.
pwedeng nangyayari na yun ngayon. Kasi Page of Swords, parang nakikurious ka, na naiinis ka, naghahalo yung energy na yon. Parang may part sa sarili mo nagre-rebelde, nasasaktan. Nakikita mo yung ibang tao, maayos yung nagiging buhay nila, na nahihirapan ka. Nung tinitingnan ko yung mga cards dito, may naalala ko isang podcast episode. Share ko lang. Kung nanonood ka ng podcast nun, si Bedros Keuilian, kasi yung lesson mo more about financial security, financial freedom. Sinasabi niya sa video niya, umakyat ka sa bundok. Sa isang level ng bundok, nandun yung mga pagkain na gusto mo, tubig, nandun. Pero bago ka makapag-settle down, makapanirahan sa bundok na yon, kailangan mo i-beat yung bear. Bear yung ginamit niya doon sa story niya, bear. Pero dito hindi mukhang bear. Mukhang monster. Papagitila kita. So, ibibit mo siya. So, every time mabit mo yung opponent, ibig sabihin, pag nabit mo yung nagmamayari ng territory na yon, yung may hawak ng teritoryo na yon, na bear or monster or kung ano man, then magkakaroon ka ng pagkakataon na makarelax, makainom sa tubig, makapag-settle down. Kaya nga, makikita mo dito sa kabilang card, pakita ko sa'yo. So dito, pansamantala, sa level na yon ng bundok, makapanirahan ka, mabuhay ka maayos, maging masaya ka, makaramdam ka ng peace. Pero darating ang time, para sabi niya, sa level na yon, maubos yung pagkain doon, maubos lahat. Kasi kung nagbibigay na silang pagkain dito, naubos na yung pagkain doon. Kailangan mo na naman umakyat sa susunod na level. And parang sa bawat level na pupuntahan mo, bawat akyat mo sa next level, merong mas malakas na bear, mas malakas na opponent, kalaban, nakakalabanin mo. Kailangan mo siyang talunin para mabuhay ka ulit. Makain ka, makapahinga ka doon, makapanirahan ka doon sa level na yon. So parang ganun daw yung life. Umakit lang tayo sa bundok, ang bawat level, habang umaangat tayo, pataas ng pataas yung kailangan nating skill, talent. Anong possibility pag nag-stay ka doon? Sakto, bumabagyo na sa reading. Darating ang mga problema. Pag dumating mga problema, mahirapan ka. Kasi maubos na yung pagkain. So, parang ganito ang itsura niya. Lagyan natin doon. Yan. And sorry sa background na isa kasi at this time, umuulan na. So anyway, sabi niya sa video, may dalawa daw na kalaban. Yung nasa labas, yung parang monster na yon, nakakalabanin mo. And may isa pa sa loob. Kaya dalawa monster dito. May kalaban ka na sa labas. Kaya may kalaban ka pa sa loob ng sarili mo. Pwede mo siyang tingnan yung ganon. May conflict ka sa labas, may internal conflict ka pa sa loob. Ito yung part ng sarili mong kinakalaban ka. So, ang big lesson sa'yo, taas mong value mo. Yung ikaw as a person, para bawat level na akyatan mo sa bundok, may kakayanan ka na talunin yung nando na bear or nando na monster. Kung sa panahon na hindi ka pwedeng lumaban, nahirapan ka, hindi mo alam ang gagawin, then magpalakas ka, mag-isip ka ng gagawin. Habang nagpapahinga ka, magplano ka, mag-isip ka ng gagawin. Anong pwede mong gawin? Magkakayanan ng tao mag-survive. Pwede mo pang hawakan yon. Ano message sa'yo ng spirit team? Release, surrender, purge. Tanggalin mo yung paniniwala mo na hindi makakatulong sa'yo. Yung mga paniniwala mo na nakakapagpahina sa'yo, tanggalin mo. Kung naniniwala ka na mahirap kitain ng pera, then tanggalin mo. Hindi makatulong sa'yo eh. May choice ka. Pwede mo palitan ng paniniwala mo pagdating sa pera or pagkita ng pera or sa pera. Lakas ng ulan ah. Harvest. Diba? Kung anong butong itanim mo, magbubunga. Spirit team. Binabagyo tayo sa reading ni Group 1. Oo. Kaya siguro nakasilong ka eh. Anong lesson ang dapat niya matutunan? Sabi mo, opportunity. Celebrate the sacred gap. Give thanks for buffer time. Siguro na doon ka sa journey ng life mo na parang walang nangyayari. Na parang na-stuck ka na. Walang nangyayari. Lagi ka na lang natatalo. Lagi na lang ako nahihirapan.
Message sa'yo ng spirit team to na kung nasa ka sa journey ng life mo at nahihirapan ka, sumilong ka muna. Huwag mo sabihin na ito na talaga yon. May harvest time pa. Sa dulo talaga yon. Magsikap ka ngayon and then sa dulo makukuha mo yung pinaghihirapan mo. Ayun no. From fear to fuel, stand still and own your power. Lahat ng paniniwala mo na hindi nakakatulong sa group 1, kailangan mo tanggalin. Kasi, nasa paniniwala mo yan eh. Nasa belief mo, paniniwala mo. Maglagay ang card dito. Okay, sana maayos na. Spirit team, mag-add tayo ng isang card. Anong big lesson ang dapat matutunan ni group 1? Eight of Cups. Minsan, kailangan mong iwan yung mga lugar, bagay, sitwasyon para mag-grow. Magkaroon ka ng growth. Marami sa inyo, pwedeng dumadaan ka sa spiritual awakening. Pakaramdam mo, parang may calling para sa'yo. Hindi mo makukuha yung malaki opportunity kung hindi mo bibitawan yung maliliit na opportunity. Ganun talaga. So, kung mataas pangarap mo, gusto mo malayo marating mo para mala emperor, empress, kailangan maintindihan mo na hindi lahat na opportunity dapat mong kunin. May calling sa'yo na tumayo ka, tulungan mo sarili mo. Huwag kang matakot sa bagyo ng buhay, group 1. So, parang napipil ko sa reading mo, natatakot ka. Naintindihan ni universe ang pinagdadaanan mo. Lakasan mo ang loob mo. Favorite ko to eh. I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. So, maintindihan mo na yung takot na nararamdaman mo is your biggest teacher. Kasi kung hindi ka matatakot, hindi ka gagalaw. Kung wala kang takot na nararamdaman, hindi ka magsisikap. Dahil sa takot na yon na hindi maging maganda ang buhay mo, nagbigay sa'yo ng lakas para abutin mo ang pangarap mo. So, I think all good na tayo. Thank you everyone for being here. Close ko na reading dito, group 1. Super nag-enjoy ako sa reading na to. And sana nakuha may messages na para sa'yo. I'll see you again on our next reading. Namaste. Welcome to your reading, group 2. Ang card mo, group number 2. Three of Cups. May napansin ako. Pakita ko sa inyo. Makulit akong tarot reader eh. Tinan mo to. Diba yung card mo? Diba yung nasa pader ko? Oh. Ang grabe, diba? Si Lisa or si Lisa. Sabi ko na ba, si Lisa ay nandun eh. Papangiti na kita. Ayusin natin to. Oh, tama ng commercial. Back tayo sa reading. Anong lesson dapat mo matutunan sa life? So, katay dito ng 4 cards. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ko channel a message for group number 2. Spirit team, anong dapat niya matutunan sa life? Sana clear message. Ace of Cups. So, group 1, Ace of Pentacles. Sa'yo, Ace of Cups. Pero sige, tingnan natin ah. Four of Wands. 4 tao, diba? Partnership, alam mo yun. Paano mo talaga makikilala ang partner mo. Yan yung mga lesson mo. Puro tao, mapapansin mo, diba? Pwedeng galing ka sa group 1. Isang tao, dalawang muka. Ano ibig sabihin nito? Ibigay ko lang. Ang ibig sabihin nito, pwede ka makilala sa isang bagay na love mo na para ka nagiging dalawang tao. Pwede mo siyang tingnan like yung mga influencer na nagtatransform sila pag nasa stage. Theater arts, yung parang ganon. Like si Taylor Swift. yung mga nag-impersonate ng mga sikat na
mga actor or actresses, parang pwede mo silang tawagin impersonators. In a way. Parang ginagaya nila yung idol nila. Pero, kilala pa rin sila doon. Dalawang personality. Makakatulong sa'yo ang pag-aralan yung mga strength and weaknesses mo. Ay makakatulong din sa'yo na talagang itrato mo ang sarili mo bilang best friend mo. Kasi nakikita dito sa card mo na ang tutulong din sa'yo talagang malaki sarili mo din. So, anong big lesson mo sa life? Pagtanggap sa sarili mo. Physical na to Hindi ko itatouch yun kasi baka triggering. Ang Ace of Cups kasi parang pwede mo siyang tingnan as baby, bata. Not necessarily kasi mapapansin mo si Two of Wands, meron siyang something sa katawan niya na parang kakaiba. So, ikaw nakakaalam nito. Kung may something na kakaiba sa'yo na feeling mo parang yan ang dahilan kung ba't nilalayuan ka ng mga tao dahil sa bagay na yan, kailangan mo total self-acceptance. Kailangan mo na acceptance ng sarili. May taong tatanggap sa'yo kahit ano pang color ng skin mo or kung ano man yung unique na bagay na meron ka. Hindi ka para sa lahat. Accept mo na yon. Hindi lahat ng tao magugustuhan ka. Pero yung mga taong gusto ka talaga, naintindihan ka, nagre-resonate sa'yo, makikita nilang ganda sa'yo. Maraming nagpunta dito, nagkakaroon ka issues sa love life. Parang nahirapan ka makahanap ng taong tatanggap sa'yo. Ang big lesson mo, tanggapin mo muna yung sarili mo. Accept mo kung sino ka. Accept mo ang binigay sa'yo ni God, ni universe. Kung ano yung katawan na binigay niya sa'yo, accept mo. Kung may kaya kang baguhin din, pwede mong itry baguhin. Lagay ko doon. And ang isa pang lesson na kailangan mo matanggap dito is, ang happiness mo hindi nakadepende sa mga tao. Meaning, ang happiness mo, mas nakasalalay sa'yo. Itrato mo yung sarili mo as your best friend. Walang ibang tao makakilala sa'yo kundi ikaw. Ikaw lang nakakaalam ng lahat ng story ng life mo. Walang kahit na sinong tao nakakaalam ng lahat ng pinagdaanan mo. Lahat na naglalaro sa isip mo. Na kahit anong mangyari, ikaw lang nakakaalam kung ano nasa heart mo. Parang me, myself, and I. Yan yung tatlong nasa taas Me, myself, and I. Kayong tatlo. Kala mo tatlo sila, pero isa lang sila Me, myself, and I. Kailangan mo kilalanin ang sarili mo mabuti. Accept mo kung sino ka. At kung sino dumating at umalis sa life mo, hindi na mahalaga kung dumating, umalis, nagstay. Ang mahalaga, nung nakasama mo sila, paano mo sila tinrato? Binigyan mo ba sila ng pagkain? Pinakain mo ba sila? Pinatira mo ba sila sa bahay mo? Pinakita mo ba ang love and support mo? Kasi mas ma-appreciate ng tao kung pinakita mo. Hindi mo kasi lahat nakakasama sa journey ng life mo. Kailangan accept mo na yon. May mga tao na makasama mo lang sa time na happy ka, masaya ka. May mga tao na hindi ka iiwan talaga pag may problema ka. May mga tao accept ka kung sino ka, kung ano ka talaga. Kahit yung mga pangit na nakikita mo sa sarili mo, nagagandahan sila. Kailangan mong magkaroon ng sobrang pagmamahal sa sarili. Ace, Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. Maganda ka. O siguro kailangan ko na isigaw dito. May corona ka, kahit di nakikita ng iba. Wear your crown. Hawak nga niya yung corona niya Nakala mo nakawak siya sa niya. Hindi, may corona siya dyan. Hindi natin nakikita, pero nakikita niya may corona siya. May corona siya, hawak niya. So, ikaw na malam. Kailangan mong magtiwala sa sarili mo. Mahalin mo sarili mo. Beautiful soul. Puro ace lumalabas, Imagine. Ace of earth, ace of water. Ito, ace of cups, ace of water yan. Parang tatlo na alas mo. Pwede may claim yon. Marami kang alas. Tatlo talaga yan. Me, myself, and I. Ikaw na malam. Pluto, transformation. Magkakaroon kang transformation. May pagbabago sa'yo. So, anong dapat mo matutunan? Lunurin mo sarili mo sa pagmamahal. Parang yan. Para kung sino ang umalis at magstay sa tabi mo, hindi na mahalaga. Hindi sa pagiging selfish.
Always love yourself. Love mo pa rin sarili mo. Pero pag-aralan mo makisama din sa tao, ibalanse mo lang ang pagmamahal sa sarili at pakikisama sa tao. Not all the time. Kailangan mong sundan yung mga ibang tao. Lalo na pagdating sa gusto mo sa buhay mo. And kung kailangan mong may ayusin, may baguhin sa mindset, sa sarili mo, sa buhay mo, pwede mong gawin yun. Hindi kailangan na kalabanin mo yung pagbabago. Pwedeng marami dito, takot ka sa mga pagbabago. Like, medyo may takot ka sa pagbabago. Kailangan mo matutunan yan. Pakikisama sa tao. In any moment, I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness. Presence of love. Malakas dito ang presence of love sa reading. Love. Kasi Ace of Cups, love na nga yan eh. Present ang love sa life mo. Present ang love sa'yo ngayon kahit wala kang partner. Present ang love sa life mo ngayon kahit wala pa yung mga BFF na inihintay mo. Present ang love sa'yo. Constant ang love sa'yo. Kasi ang love nang gagaling sa'yo. Hindi nawawala. And kung naghahanap ka naman ng love, claim mo na present ang love sa buhay mo kahit wala pa si partner mo. Pwede mo ipag-pray na dumating yung love na para sa'yo. Or pwede mo i-visualize kung anong klaseng partner hinihintay mo sa life mo. Ang isang big lesson mo yan eh. Dahil sa tindi ng parang lungkot na nararamdaman na ayaw mag-isa, may tendency ka na pumunta sa mga lugar na parang hindi ka naman inaccept, mga tao na parang pwede mo sabihin na parang ipinipilit mo yung sarili mo. Or mga partner na alam mong hindi compatible sa'yo, pero ayaw mo i-let go kasi takot ka mag-isa, takot ka masaktan. May tendency din sa life na to na kahit nagkaroon kang partner, hindi ka pa rin nagiging happy kasi deep inside, feeling mo hindi mo deserve yung partner na meron ka. So, kailangan mo talagang pag-aralan yun. Mahalin mo yung part ng personality mo or sarili mo. Ikaw din yun eh. Yung tatlong babae nandun, para ikaw lang din. Pwede mo tingnan yung dalawang lalaki nandun, or yung lalaki may dalawang face doon, ikaw lang din yun. Yung tatlong babae, ikaw lang din yun. Kung naman may mga tao sa paligid mo na hirapan kang pakisamahan, then, pag-aralan mo. Kasi, ang big lesson mo dito, accept mo yung sarili mo and then, do your best na parang accept mo yung ibang tao. Less judgment sa iba. Unawain mo kung saan sila nanggagaling. Hanggat kaya mo, ilagay mo yung sarili mo sa posisyon nila. Pwede yung isa kang transformational person. Pwede ka maging inspirational sa lifetime na to. Kaya maraming tao sa reading, maraming love, and para mga kultura nagsama-sama, marami kang buhay na matouch sa life na to. Maraming taong hindi ka makakalimutan. Mararamdaman nila yung presence ng love dahil sa'yo. Yung powerful presence na sinasabi dito na spirit guides is your stage presence. So, pwede kang makilala, pwede ka talagang dancer, sumasayaw ka doon kasama ng dalawang babae, or pwede kang sila Lisa, si Lisa, K-pop sila Lisa, para sa mga future generation. Para pa maging isang artist. Si Lisa kasi, rapper, artist, singer, dancer, marami siyang talent at skill. Pinakita ko pa siya sa reading mo, so pwede ka makilala. Kilala kasi siya eh. Para sa mata ko, siya number 1 K-pop. Pero, sabi ko nga, lesson is less judgment sa iba. Sa mata ko, for me, diba? Pero hindi ibig sabihin na dahil favorite ko si Lisa, hindi ko na-appreciate yung ibang K-pop artist. No. Na-appreciate ko maraming K-pop artist. Sobrang dami. Hindi lang K-pop pa. Almost all artists, kahit ibang language, kahit ibang kultura, na-appreciate ko. Tinitingnan ko yung music. Express mo nararamdaman mo. Parang yan. Big lesson sa'yo yan. Pwedeng nagmamahal ka sa isip lang. Ikaw nang malam. Yung iba sa inyo, pwede mo sabihin nagmamahal ka sa isip mo. Pagkarap mo na yung love mo, hindi ka nagsasalita.
You're in great company. Pull back to propel forward. Yan o. So, ang love na express eh. Love mo ang tao, yakapin mo, hug mo yung person. Diba? Wala masama, express mo yung love mo. And then ito, become the elixir. Let your glow do the heavy lifting. May powerful presence ka. Great company. Company kasi pwede mo tingnan as company, trabaho, company, best friend, company, kasama sa buhay. Become a great company. You're a great company. So, kailangan mo yung matutunan. Big lesson sa'yo yan. Pakikisama. Pwedeng tao ang dahilan kung bakit maabot mo yung pangarap mo. So, huwag mong isara ang puso mo sa ibang tao. Huwag mo isipin na lahat ng tao fake. Kasi dalawa mukha eh. May mga tao makaka-accept sa'yo. Baka at least na meron. Think ko meron. Meron. I-claim mo na. Kung may love kang person, claim mo na. Magad lang ako. Spirit team, saan mo dito love ang focus ng reading? Edit ko yung video. Tatanggalin ko yung tawa ko. Pero hindi ko matatanggal eh. Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Grabe naman. Ito din sila nagyayakapan dito. And then ito. Ito pa. Eh dito sa group 2, puro love life. Love ko kayo, guys. Ang love, hindi lang sa love life. Iyan isang lesson na kailangan matutunan. Ang love, hindi lang sa partner. May love na natatagpuan sa ibang tao, sa kaibigan, sa kasama. Alam mo yun. Hindi lang sa partner. Pwedeng napifeel mo na pag wala kang love life, wala kang love. No. May powerful presence of love sa buhay mo. Pwedeng kaibigan mo yon, pwedeng pet mo yon, anak mo yon, mga taong nakakasama mo sa trabaho, pwedeng mga kaibigan mo kasama mo nagkakape. Hindi nawawala ang love. Additional, pag dumating tong nasa gitna, romantic feelings. Parang ito highlight sa buhay mo in a way. Magtagpuan si the one. Nasa gitna. Diba? At tinamang sweet nila sa gitna. Yan. So, big lesson sa'yo yun, na maintindihan mo na ang love, hindi lang siya nanggagaling sa isang tao. Hindi lang doon nakukuha ang love. Ang love, pwede siya manggaling sa iba-iba pang tao, mga soulmate mo, or pwede din talagang love for yourself sa loob mo na manggaling. Pag malaki yung love mo sa life mo, malaking pagmamahal mo sa sarili mo, then wala ka na talaga halos mahihiling pa. Bonus na lahat yung mga tao sa buhay mo. Sana kuha may messages na para sa group number 2. And if gusto mo na personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com. Pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. May chance ka pa makatagpo ng love. Meron pa. Merong makaka-accept sa'yo. I-open mo heart mo sa possibility na may magmahal sa'yo. Yeah, so thank you everyone for being here. Close ko na reading dito, group number 2. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading, group 3. So back tayo sa topic. Ang topic natin, anong big lesson na dapat matutunan mo sa life na to? 5 of Wands. So 5 of Wands ang card mo. And then pag-cut ko, nakita ko si Queen of Swords. Queen of Swords. Conflict. Ang nasisense ko sa energy, kailangan matutunan sa life na to, paano mag-resolve ng pagkakagulo. Paano mag-handle ng hate, ng gagaling sa ibang tao. Pwede din sa sarili. Paano? Kung may nagkakagulo, anong gagawin? Isa yan. Big lesson sa'yo. So, naiwan to isang card na to. Tingnan nga natin to. Page of Wands, Knight of Cups. Si King of Swords. Not necessarily nag-aaway kayo mag-asawa. Hindi naman. Medyo yung iba lang. Yung iba lang. Isang lesson na kailangan matutunan yan. Paano i-handle yung pag-aawayan ng mag-asawa? Kung may asawa ka, big lesson. Nandun.
So, King of Swords ang nandito sa bottom of the deck energy. Boundaries. Ayusin natin to. Okay, so ano nakikita ko sa card mo group number 3? Judgment nandito sa reading. Judgment card. So, Major Arcana card, nagpunta dito, Judgment. Ang Judgment, pwede mo siyang tingnan na higher calling. May angel kasi siya sa ibang tarot card. Nakatingin ka din sa The Sun. So, pwede mong tingnan yun na mayroon kang calling, meron kang higher calling, and may mga bata sa reading, plus meron para older person. So, pwede mong tingnan na meron kang maiiwan sa younger generation, future generation. Kung magiging matapang ka, then magiging kang teacher, so parang kailangan mo ma-master ang isip mo, paraan mo ng pag-iisip. Kailangan maging mentally strong, na sa gitna ng nadaming nagkakagulo, nakakagawa ka ng aksyon, nakakagawa ka ng diskarte. So isang lesson sa'yo yan, na kailangan mong mapag-aralan kung paano mo mamamanage yung emosyon mo, na hindi niya maapektuhan ang paraan mo ng pag-iisip ng parang solusyon sa problema or pagkilos para masolve ang problema. Bigyan ka ng sample dito. Dito papasok yung mga may ginagawa ka para sa future mo, sa financial success mo, and then meron kang mga problema biglang dumarating, mga taong biglang kailangang harapin, mga issues na dumarating sa life mo. Big lesson sa'yo to na huwag ka magpa-apekto sa nangyayari sa paligid mo. Huwag kang ma-distract. Huwag mong pansinin yung mga nagkakagulo. Maging focus ka sa ginagawa mo. Big lesson sa'yo yan. Ang card mo kasi, conflict agad eh. 5 of Wands, nag-aawayan. So, pwedeng lumaki ka sa environment na maraming nagkakagulo, may mga tao nag-aawayan. Pwedeng big lesson sa'yo yan, na nahirapan ka mag-communicate, magsalita. Kasi si King of Swords, teacher to eh. Pwede mo din siyang tingnan sa isip, parang siyang connect sa pag-iisip. So, pwede nahirapan kang sabihin ang nararamdaman mo, i-express ang sarili mo. Kung ano yung naglalaro sa isip mo, hindi mo masabi ng maayos. Big lesson sa'yo yun, pag-aralan mo ang paraan kung paano mo masasabi yung gusto mong sabihin sa paraan na naintindihan ka ng ibang tao. Magiging ka isang teacher, most likely. Yung iba, teacher, dahil profession mo yung teacher. Yung iba, pwede ka maging spiritual teacher, motivational speaker, author. Dahil higher learning na to si King of Swords. And 6 of Pentacles, giving and receiving. So, nagbibigay ka ng value sa iba, tumatanggap ka din sa iba. So, pwedeng marami sa napagdaanan mo sa buhay. Napakagandang i-share sa ibang tao. Pag may kinakaharap ka mga problema, hamon ng buhay, magkaroon ka ng oras para mag-reflect. Alam mo yon, pag-aralan ang mga naging action mo at nangyari pagkatapos mong ginawa yung action. Medyo mag-isip, pag-iisip. Ang tawag dito, critical thinking sa English. Critical thinking yan. Pag-isip talaga. Uupo ka doon, pag-aaralan mo yung nangyari at pag-iisipan mo, ano yung nangyari, ano yung ginawa ko, ano yung nakatulong sa akin, ano yung hindi ko dapat ginawa, ano yung pwede kong gawin sa susunod. Para bawat experience mo, maging parang sword sa'yo, lesson, na magagamit mo sa future, makakatulong sa'yo na pag dumating yung ganong problema, pagkakagulo, meron kang agad na paraan ng iisip na pwede mong gawing paraan, solusyon sa problema. Yung iba naman pabaliktad, masyado kang umaasa sa paraan mo ng pag-iisip. So, pwede din na calling to sa'yo na walang masama na tumingin ka sa ibang tao at tingnan kung paano nila sinusolve ang problema nila. Hindi sa, alam mo yun, hindi porket na ituro sa'yo na matanda, no? Noon pa, yun na talaga yun. I-open mo din ang mind mo. Diba? Hindi mahalaga kung saan nanggagaling yung impormasyon. Kung sa medyo younger sa'yo, matanda sa'yo, i-apply mo, ang tingnan mo kung ano nagwo-work para sa'yo. Kasi makikita mo dito, bata, babae, lalaki, matanda. Pag tinignan mo yung mga card, ano yung mga tao pa sa taas.
So, pwede mong tingnan na maraming tao na nagkakagulo, may gustong sabihin, may gustong ipakita. Parang social media ang dating. Parang pag tinignan mo, parang social media ang dating. And ikaw tong si King of Sword or Queen of Sword nakaupo, nanonood. So, big lesson sa'yo yan. Kailangan mo matutunan kung ano yung mga impormasyon na makakatulong sa'yo, mga impormasyon na dapat mong papasukin sa isip mo, mga impormasyon na kailangan at mga impormasyon na hindi naman kailangan. Madami kasing impormasyon na kumakalat. Kumbaga, lahat na impormasyon na kailangan natin halos nandito na. Kaya nga para sila mga tao nagkakagulo, gustong pumasok sa isip mo. Nasa sayo kung alin ang papapasukin mo at alin ang hindi. Alin yung papansinin mo at alin yung hindi. Isang lesson sa'yo yan Be discerning. Pwedeng gift mo yan, spiritual gift mo yan, discernment. Malaman mo kung alin dito yung paniniwalaan ko, alin dito yung pakikinggan ko, alin dito yung bibigyan kong pansin. Dahil gusto kong matuto, gusto kong may matutunan. Hinahanap mo yung parang teacher sa life. Possible dumating talaga yung mga teacher na kailangan mo sa buhay mo. Mga taong makakatulong sa'yo para mag-grow ka spiritually. Malaman mo ano ba dapat kong gawin. Kailangan improve mo mindset mo kasi possible marami dito. Makakatulong ka sa pagbabago ng paraan ng pag-iisip ng maraming tao. Like mga motivational speaker, mga author, yan. Mga nagsusulat ng libro, nagsasalita, nakikita ng mga tao. Messages, dream. Marami sa inyo may gift ka din ng pwedeng prophecy, pwedeng marami sa panaginip mo, may kahulugan talaga. Kailangan bantay mo pumapasok sa isip mo kasi lumalabas din sa panaginip yun Yung laman ng subconscious mo, lumalabas siya. So, oras matulog ka, gising yung subconscious mind mo. So, kung ano mga pinanood mo dito sa umaga, naglalaro sa gabi. Kailangan pag-aralan mo talaga kung ano yung mga pinapanood or pinag-aaralan mo. Assistance or spirit guides, darating sa'yo mga guide na kailangan mo. Teacher sa life mo. Pag ready ka, darating sa'yo ang teacher na kailangan mo. So, student at teacher ka sabay. Kaya may bata at matanda dito. And then, Six of Pentacles, giving and receiving. So, pwede mo tingnan na may matututunan ka sa lahat ng tao, matanda, bata, saan man sila galing. Ano man ang kultura nila. I-open mo mind mo sa pag-aaral. Huwag kang tumigil sa pag-aaral. Venus offer. Ang big lesson sa'yo sa life na to is pag-accept na meron ka ma-offer. Akala mo wala, meron. Marami kang ang gift Marami kang gift. Marami kang ma-offer. Marami kang mabibigay. Page of Wands kasama ng celebration, gift, abundance. So, yung passion or talent mo, makakatulong sa'yo sa pag-solve ng problema mo. And possible, pag-solve din ng problema ng maraming tao. So, ang lesson na kailangan matutunan is hanapin yung bagay na yon, yung gift na yon, yung passion na yon, para makatulong ka sa mga taong nandun sa taas. Kakagulo sila dun sa taas. Knight of Cups, mag-connect ka sa inner child mo. Sa panaginip, mag-connect ka sa subconscious part ng sarili mo. Medyo maging maingat ka sa mga bagay na pinapanood mo or tinitingnan mo. And judgment. Trust na meron kang inner guidance. Kung very spiritual kang person, trust na meron kang spirit guide. Tutulungan ka nila para malaman mo ang tama or mali or makakabuti sa'yo at hindi. So, malakas ang intuition mo. Judgment kasi nandito sa taas na card. So, pwede mong tingnan to na matutulungan ka ng spirit guides mo. Ito, ASG. Pag nira-shuffle mo to, gas. Gas. May gasolina ka. Pag sabi ko may gasolina ka, malakas ang power of the mind or intuition mo. Dito sa group nandito. So, claim mo na nang kaya mo mag-cause ng pagbabago. Yung power na nanggagaling sa mind mo or intuition mo or sa inner self mo, very powerful.
Pwede siyang makapanakit. Pwede siyang makatulong. Fire kasi yung energy. Fire. And then, dito sa Six of Pentacles, Venus and offer, may ma-offer ka sa mundo. Nagda-doubt ka sa sarili mo eh. Pakiramdam mo, hindi mo matutulungan yung mga tao nagkakagulo sa taas. Kahit na ikaw naman is si Queen of Swords or King of Swords. Anong ma-offer mo sa iba? Is something na pwede mo maging legacy. Parang ang big lesson mo dito, makita mo sa sarili mo na meron ka mai-offer. Parang nandun. Makita mo sa sarili mo na deserve mo. Na worthy ka, parang yan. Na meron kang kakayanan. Na meron kang paraan. Na nakikitang paraan para matulungan ng ibang tao. Na isa kang person na pwedeng mag-cause ng pagbabago sa mundo. Ang isa pang big lesson mo sa life is pagtanggap na may mga tao na hindi ka talaga susuportahan. Kasi 5 of Wands is conflict, pagkakagulo. So big lesson sa'yo yan na tanggapin na may mga tao sa life mo na hindi ka nila susuportahan sa dream mo. Pero meron din na magsusupport sa'yo. Judgment, mabigat na card. So, pwede mong tingnan na may mga tao pwede mag-judge sa'yo. Hindi na mahalaga yon. North Star, flip your inner light switch. Malakas yung sa loob mo, inner switch mo sa loob. Yung parang gas. ang lesson mo is sundan mo talaga yung North Star mo. Nang walang takot. Wag mong tapakan yung brake, tapakan mo yung pedal, parang yung gasolina. Alam mo yun, dire-diretso ka sa pangarap mo. Huwag kang matakot, kahit harangan ka ng 5 tao, magpatuloy ka. Sabihin, abutin mo pangarap mo. In the Castle of Dreams, 2 beses na yung dream. So, isa kang dreamer. Mataas ang pangarap mo. Become altered by the color of your dreams. Napaka-colorful ng dream mo. So, yung dream mo at yung North Star mo, pwedeng iisa. Hindi pa huli para sa'yo, magkaroon ka ng knowledge na kailangan mo para matulungan ang sarili mo at matulungan ng iba. Kung magagawa mo yon, masundan mo yung pangarap mo, maabot mo yung pangarap mo, then pwede mong gabayan ng iba kung paano nila gagawin yon. May ma-offer ka sa iba. Huwag ka matakot na gumawa ng sarili mong pangalan or sarili mong daan. When I focus on my inner light, 2 beses na yung inner light. So meron kang inner light. Pwede mo nang tawagin yun na high intuition. Inner light sa loob. When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. So makikita mo sa mundo yung love. Dahil nakikita mo sa loob ang love. Aayusin mo yung sa loob para mag-reflect palabas. Manifestation din yon. So ano yung lesson na kailangan matutunan? Marami kang internal na work na kailangan gawin. Healing ng mga bagay na pinagdaanan mo ng bata ka hanggang ngayon kung ano mang edad mo. And kailangan mo matutunan din ang pagkilala sa sarili. Sino ka ba? Ano ba ma-offer mo? Anong gusto mong i-offer sa tao, sa mundo? Anong gusto mong iwan sa mundo? Parang nandiyan eh. Ang big lesson mo is tanggapin na meron kang gift, meron kang may offer, meron kang big dream, at may kakayahan kang abutin ng pangarap mo. Meron kang inner light switch, inner guidance na tutulong sa'yo na abutin ang pangarap mo at walang kahit na anong pwedeng makapigil sa'yo kung buo ang loob mo. Yan. So, inayos ko lang. Nilagay ko lang si King and Queen of Swords sa taas. So, isa kang powerful person. Very powerful ang mind mo. So, ang big lesson mo, paano mo matutulungan ang ibang tao? Or paano mo matutulungan sarili mo, mag-improve, magbago mindset, matuto ka talaga, magamit mo yung natutunan mo, and makatulong ka sa ibang tao. And, i-accept mo na meron kang kakayanan, magkaroon ka ng confidence sa sarili mo. Okay, dito tayo mag-end na reading. Last card para sa group na to. Spirit team, ano masasabi mo?
Isa ka matagumpay na tao. Kailangan mong pag-aralan paano maging isang leader, maging good leader, be the kind of leader na nagkikare sa mga tao, sa kapakanan nila, hindi lang pansarili. Kailangan mo matutunan lahat ng leadership quality na kailangan mo. Group number 3. Mindset. Mahirap to. Kailangan mo ng more than one teacher para dito. Ko-condition mo ang isip mo dito. So, ang big lesson mo sa life, yung mindset mo, paraan mo ng pagtingin sa mundo, paraan mo ng pag-iisip, mga paniniwala mo, mula bata hanggang sa edad na to, mga paniniwala mo nakuha sa mga tao, at paniniwala mo sa sarili, kailangan mong tingnan, ayusin, palakasin mo yung mindset mo, na parang kahit nag-iisa ka, at itong mga tao na pakiramdam mo, hindi ka nakakasundo, hindi mo nakakasundo, mananatili ka matatag doon. Hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot kasi alam mong kaya mo eh. Yung lakas mo parang lakas ng maraming tao. Pwede mo din yan tingnan na strength in numbers. Kung saan nanggagaling yun na channel ko, ikaw nang malam. Pwede ka lumaban sa buhay mag-isa or pwedeng isama mong iba. May strength pag marami. Strength in numbers. Kung siya ka leader, mas magiging matagumpay ka kung meron ka mga taong nasa likod mo. Mas maganda kung mas mapaparami mo yung mga supporter mo kaysa hater mo. Kung nandun sila, nandun lang sila. Pero mas paramihin mo yun, nasa side mo, mga taong sumusuporta sa'yo. Try mo yung best mo na pag-aralan kung paano maging isang good leader, good example sa iba. Yan ang big lesson mo. Maging isang leader, pag-aralan lahat ng qualities ng isang leader. Pag sinabing leader, leader is a servant. Servant leader, parang yan. Salip na isipin mo yung mga award, mga status mo, isipin mo yung itutulong ko sa mga taong to. How can I serve them? Parang paano ko sila pagsisilbihan? Anong pwede kong itulong sa kanila? Anong ma-offer ko sa kanila? Parang nandyan. And lahat yun magre-reflect sa'yo pagtanda. Lahat yun babalik sa'yo in a way. May law of compensation naman sa universe na kung anong ibinigay mo, anong value ang ibinigay mo sa mundo, babalik din niya sa'yo. So, I think all good na tayo. Thank you everyone for being here. If gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com or sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And end ko na reading dito. Thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. And I'll see you again on our next reading. Namaste!